So yung mga kamitsu, so naikutan ko na yung Expander GLS 80. Shoutout. 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 Ikaw shoutout. So explain natin kung paano mag-apply today. Yon, welcome back mga kamitsu. Pag-usapan natin ngayon yung requirements muna. Kung isa kang locally employed dito sa Pilipinas, locally nga kailangan ng 2 valid government ID, saka yung company ID ninyo, saka proof of billing. Kung may COE na kayo, mas maganda, saka 3 months payslip, mas okay na po yun para at least may pasa agad natin. Kung wala, pwede naman mag-apply to follow yun, mag-request na kayo. Kung hindi nakapangalan sa inyo yung proof of billing, mas maganda kasi kung meron kang internet na nakapangalan sa'yo. Kung hindi, okay lang, application pa lang naman. Pero kumuha ka na ng barangay certificate, so kailangan po yon para at least makakatulong din sa inyo yan once na may nag-CI sa bahay ninyo. Hindi na po yung kani-kanino nagtatanong, baka siraan pa kayo ng kapitbahay nyo. Sabihin, nabatakan na yan o kung ano-ano. Or hindi kayo kilala dahil private persons kayo, pamilya nyo, kilala lang kayo sa mga palayaw nyo. Yan, let's say, si ano yan, si boy ganyan, si ano yan. Alam nyo na, mga marites. So, mas maganda yung meron kayong barangay certificate. Ngayon, kung isa ka namang business owner, picturean nyo po yung business nyo, yung harapan, para madaling makita. Kailangan na po ng DTI permit yan. At kung talagang business ang i-profile ninyo, kailangan ho talaga ng bank statement yan mga kamitsu. Maglagay naman kayo ng konting laman doon. Kasi nakikita nila ngayon din yung kumakanta mga kamitsu. Ano ko rito? Maka-copyright. Yun yan. So, kailangan yon bank statement. Hindi naman gaano kalaki yan. Okay na yun. Pero ang maaari, may laman. Hindi po yung zero balance. Saka hindi po yung dapat biglaan. Kumbaga mag-o-open kayo ng bagong bank statement para maipakita nyo lang meron kayong 1 million doon. So medyo questionable yun dahil bakit parang show money lang. Iwasan na ho natin yung mga ganun mga kamitsu. Then kung isa ka namang OFW at gusto mong mag-apply, nandiyan ka sa ibang bansa, yung asawa mo ang kailangan, kung sino yung pinagbibigyan nyo ng remittance, para wala ng SP-SPA pa. Ngayon kung kapatid mo or anak mo, okay naman, pero merong bangko kasi mga kamitsu na hihingan kayo ng SPA. So saka na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, mapa-approve ko muna kayo mga kamitsu dahil nasa approval naman po yan, nasa credit advice yan. So knock on wood na lang na walang SP-SPA. So ganun din ang kailangan pag OFW, yung passport nyo, saka yung contract, yung importante doon. And then of course yung magiging principal nyo na nandito, yung proof of remittance, kailangan nyo. Mas maganda kung sa bangko nung mismo nung principal na i-assign ninyo. Kung hindi naman, nasa money transfer, mga ganyan, wala tayong magagawa dahil ngayon nyo lang napanood tong video ko, pwede naman, basta may latest kayo na resibo na na-receive nung principal ninyo. Hindi po yung resibo nyo na pinadala nyo, mas maigi yung resibo nung nakatanggap. So ano pa ba mga kamitsu? Kamitsu, ano pang may dadagdag mo? Itong tips ko sa mga locally employed. Pag tumawag sa inyo ang CI, tawag yan magkano ang salary nyo? Usually hindi naman salary, kasi na-experience ko na dahil nag-loan din ako. Sabihin niya, magkano ang monthly income nyo? So kung ang salary mo is
30 lang or 25, dagdagan natin, no? Nahulog eh, kidali lang. Dagdagan natin, no? Na naaayon sa totoo. Ano ba ang totoo dyan? Allowance, no? Isama nyo na dyan. Kasi minsan yung mga HR hindi na sinasama yan sa ibang company. COE nila nakalagay lang kung magkano yung basic nila. Hindi na nilalagay yung doon. Kasi nga iniiwasan nila magkaroon ng malaking tax. So, doon nilalagay sa allowances. So isama natin dyan. Transport allowances, price allowances, clothing allowances, gasoline as allowances. May mga ganyan eh. So isasama natin yan. So lumalaki na. 13-month pay, i-divide mo sa 12, dagdag mo dyan. 14-month pay, bonus, meron din yan. Divide mo sa 12, ilagay mo dyan. Overtime, ilagay mo dyan. So lumalaki. So kung tanungin ako ng bangko, totoo naman yan naman talaga yun naman talaga Di ba? Diba? Hindi lang naisama. So yun ang mahalaga. Kailangan masabi nyo yan, mga Kamitsu. Then may tanong sa akin yung mga refle bin. So ano ba yung refle bin? Yun po yung talagang hindi nagsoli. Nagsoli naman tayo mga Kamitsu. Katunayan niya, marami na ako napa-approve. So hindi na nila yan inaano. Mas lalo na yung during pandemic, marami talaga nagsoli. Paano? Sino na magiging kliyente nila kung wala na mag-a-apply, kung ibabaksak lagi nila yung mga nagsoli na sasakyan? So hindi po lahat yan magdi-decline, no? Kasi nga, yung iba nga walang batak, walang problema sa credit card, hindi pa rin na-approve dahil mababa naman yung sahod nila. Meron naman po dyan na merong problema, nabatakan na sasakyan pero na-approve dahil okay naman pala yung sahod niya. Ganun po yan Meron namang bangko dyan, talaga nag-iisa. Gusto maganda yung bahay. Totoo. So ngayon, once na tinawagan kayo, huwag nyo sasabihin yung amount, no? Kasi tandaan nyo, ang 20% ng 1 million is 200,000. So, once na may sasagutin ka sa bangko, may tanong silang gano'n, magkano yung ina-applyan ninyo, is 20%. Yun ang sasabihin nyo. Huwag nyo sasabihin yung sinasabi namin, yung mga promo na zero down or lowest down payment. Kasi nga naman meron kaming, pag sa amin kayo nag-apply, meron kaming mga discount. Kaya minsan dyan, nalilito yung mga Kamitsu natin. But yung iba, may zero down, yung iba may low down. Totoo naman yun na meron talaga mga Kamitsu. Let's say, 200,000 yung 20% dahil 1 million yung SRP kunwari. So, meron kaming 150 discount kunwari. So, magiging 50,000 na lang kayo kasi ileles yun. Or minsan nga, 200 minsan ang down payment. So, magiging zero down ka na. So, ganun ang explanation nyo. So, once na may nagtanong kung ano yung ina-applyan ninyo, sabihin nyo, is 20%. Or kung gusto nyo naman, 30%. Ganun lang, no? Percentage lang tayo, wag yung amount. Kasi magkakaroon sila ng pag-aalindangan sa mga ganung bagay. Ano ba talaga, hindi sure. So, dapat alam nyo kung ano yung kinukuha nyong unit, kung magkano SRP niya, at magkano yung ina-applyan ninyo. So, importante mga Kamitsu. So, guys, alam ko, bitin kayo, dahil iba-iba kasi yung profile ninyo, istorya ninyo. So, kailangan ko talagang malaman yan. So, nandiyan dyan sa description ng video na to, ang aking FB Messenger. Click nyo lang yan para at least makapag-usap kayo sa akin. Ikwento nyo kung ano ang problema ninyo or concern ninyo para at least mapag-usapan at paano natin mapapa-approve sa car loan ninyo. So ganoon na lang. Sana kung naligaw ka sa channel ko, ang channel ko is all about Mitsubishi models at mga car loan tips. So yun ang importante sa akin, yung car loan tips na yan, dahil mataas ang chance natin pagdating sa mga approval. Kung gusto nyo malaman kung talagang mataas ang chance ng approval natin, nandiyan dyan sa description sa baba yung mga successful releases natin. So nandiyan dyan sila yung mga certified Kamitsu. So ganyan na lang, mayroon tayong mga darating na bagong unit daw na modelo. So yan lang mga chismis na naririnig namin. So abangan niya, kaya mag-subscribe po kayo. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo, at kung luma, mag-stay lang mga Kamitsu.